Hindi naman nalalayo yung maintenance ng isang automatic and manual transmission. Actually, yung most of the automatic and most of the manual, ideally, chine-change oil yan every 40,000 kilometers or 2 years. Ang pinaka-difference lang most of the time ng automatic transmission ay meron siyang filter compare sa manual na wala. Then, mas mabilis maupod ang brake pad ng isang automatic transmission than manual transmission. On the ratio, yung matic nakatatlong brake pad ng set, yung manual nakadalawa na. Kasi 'di ba sa manual, pwede mong gamitin yung clutch para hindi mabigyan ng power yung gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong na-receive na question with regards automatic and manual transmission. Ano daw ba yung pinagkaiba ng maintenance at ano ba yung mas murang i-maintenance? Okay, sige, i-evaluate natin ano. In terms of change oil, commonly pareho naman sila ng interval. So every 2 years or every 40,000 kilometers. Although may mga kotse na daw ngayon na lumalabas na 80,000 kilometers pwedeng i-change oil yung kanilang mga transmission. So better check your owner's manual na lang regarding dyan, ano. Pero yung interval nga, commonly every 2 years or 40,000 kilometers yan. Mas mahal lang konti yung sa automatic dahil mas mahal ng konti yung per litro ng oil na ginagamit sa mga automatic than sa manual. Ang isa sa mga nagpapamahal din sa automatic is yung filter. So syempre, kung ipapagawa ninyo sa labas yan, it adds some labor din, ano? Tsaka yung presyo din ng filter. So kaya medyo napapamahal yung pagpapa-change oil ng isang automatic transmission. So yun yung pinaka-difference. Now, in terms of brake pad, yan, sa brake pad natin, ano, mas mabilis maupod yung brake pad ng isang automatic transmission. Kasi kung nagdadrive kayo ng automatic transmission, pansinin nyo, preno tayo ng preno para bumagal. Compare dito sa manual na kung ayaw natin bigyan ng power yung ating gulong, pwede nating apakan yung clutch. So nakaka-lessen tayo ng apak sa preno. Now, on the ratio, yun nga, no, pwede sabihin natin nakatatlong palit ka na ng set ng sa matic, nakadalawa ka pa lang sa manual. Ang pinaka difference naman, no, it's a cost, no, pero most of the matic hindi palitan o hindi palitin ang clutch. Yun naman yung medyo sakit naman ng manual transmission. So yun yung medyo paggagastusan mo. Usually ang clutch naglalas yan ng more than 100,000 kilometers if properly used. Pero kung hindi marunong gumagamit ng manual transmission, mas lessen pa doon. Pwedeng 60, 50 kilometers, 50,000 kilometers, upod na yung inyong clutch. So sa manual transmission talaga, yung paggamit talaga ang pinaka-importante para magtagal siya. Kung properly used, more than 100,000 kilometers naman yan for sure. Now, in terms of repair, ito naman dalawang to, pwede ko sabihin matibay naman yan. Mapamatic man yan o mapamanual, matibay yan as long na properly used, properly maintained. Pero yun nga, mas mahal talaga ipa-repair ang isang automatic transmission. Dahil nga medyo kukunti lang ang expert, mas combination kasi siya ng electronic and mechanical. So expert talaga yung nakaka-diagnose niyang mabuti compare sa manual na purely mechanical lang siya. So mas madali siyang makita kung may problema. Unlike sa automatic na kailangan mo talaga ng magaling para ma-evaluate ng maayos yung inyong automatic transmission. So yun mga paps, no, kumbaga in terms of cost, almost the same lang din naman. Ang pinaka bottom line dito is yung proper use at proper maintenance. And for sure naman na hindi magiging masakit sa ulo ang isang transmission, mapamanual man yan or automatic. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.